Hello, what's up mga tol? Gumising nga ako dito ng maaga dahil nga may biyahe tayo ngayon. Mag-aalauna imedya nga dyan na madaling araw nung umalis ako ng bahay. Inagaan ko nga lumabas dahil nga babiyahe pa tayo papuntang Itiyage. Dahil nga nandun yung truck na gagamitin natin para bumiyahe ngayong araw. At para nga pagdating ko dun ay saktong alas 2 nga at magche-check pa nga ako dun ng sasakyan. Kaya tara, let's go! Hello, what's up kakabsat na nakarorat? For today's video nga, ibabiyahe nga tayo ngayon ng maaga. Umalis nga ako sa bahay ng maaga dahil nga papunta pa tayo ng Itiyage. Dahil nandun nga yung unit na gagamitin natin para bumiyahe. At nakarating nga ako ng Itiyage ng alas 2 na madaling araw. At pagdating ko nga dito ay wala na nga akong sinayang na oras kaya chinek up ko na nga agad yung truck. Dahil nga titingnan nga natin yung langis kung tama pa ba ang level at kung may tubig pa nga yung radiator. At nung ma-check na nga natin na tama pa yung langis at tubig ng radiator ay papaanda rin na nga natin yung makina para uminit na nga ito. Nang ma-check ko nga yung sasakyan na okay na at 2:20 na ng madaling araw ay umalis na nga agad ako. At umaambon-ambon pa nga dito at sobrang lamig pa. Nang makarating nga ako dito sa may ipil ay naisip ko na kumain na nga lang muna ng lugaw at medyo nagugutom nga ako. At sakto na din pampainit ng katawan dahil nga sobrang lamig. Kaya nung pagkababa ko nga ng sasakyan ay umorder na nga agad ako. Umorder nga ako dito ng isang hita ng manok nagkakahalaga ng 50 pesos. Kaya nga nung nakuha ko na yung order ko ay kumain na nga agad ako. Sulit na sulit nga din kumain dito dahil nga anlilugaw nga din. Kaya nga nung naubos ko nga yung lugaw at may natira pa akong hita ng manok ay nagpa-refill nga ulit ako ng lugaw at kinaragahan na nga ito agad ni kuya. At sobrang napakasarap nga din ng lugaw nila dito mga tol. At ilang saglit nga lang dyan ay natapos na nga akong kumain. At nang matapos nga akong kumain ay nagpatuloy nga ulit ako sa biyahe. At hindi na nga nagtagal ay narating ko na nga itong Santiago. Hanggang sa nakarating na nga rin ako dito sa may Cordon. At ilang minuto nga lang din ay narating ko na nga din tong bayan ng Jadi. At napahinto nga lang saglit dito sa may ginagawang kalsada dito sa Bagabag. Hanggang sa marating ko na nga itong Junction Bagabag. At ilang minuto nga lang ay narating ko na nga din itong bayan ng Solano. Hanggang sa makarating na din ako dito sa may bayan ng Bayumbong. At sa patuloy nga ng aking biyahe at ilang minuto nga lang ay narating ko na nga rin itong bayan ng Bambang. At ilang minuto nga lang dyan ay narating ko na nga din itong bayan ng Aritaw. Hanggang sa madaanan ko na nga din itong bayan ng Santa Fe. At paakyat na nga tayo dito sa may sigsag mga tol. At ilang minuto nga lang mga tol at ilang saglit nga lang ay nakaakyat na nga tayo dito sa may Dalton Pass. At grabe sobrang labig nga dito at ang kapal pa ng fog. Pagbaba nga natin ng Dalton Pass mga tol ay madadaanan na nga natin itong unang bayan ng Karanglan, itong Kapintalan. Kaya kung biyahero ka rin dito sa norte mga tol ay alam nyo nga din dito sa may Kapintalan at napapahinto ka nga rin dito para mag-washing at magkape. At sa patuloy nga ng aking biyahe at ilang minuto nga lang ay narating ko na nga din itong ginagawang tulay dito sa may Punkan Karanglan. At buti nga ay wala ng traffic dito mga tol. Na di gaya nung December na sobrang traffic dito. At nasubukan ko nga na traffic dito ng mga 3 oras. At sa patuloy nga ng aking biyahe ay magliliwanag na nga dito nang marating ko itong Tayabo. Nasakop na nga ng San Jose, Nueva Ecija. At alas 6 na nga ng umaga nang marating ko naman itong bayan ng San Jose. At ilang saglit nga lang dyan at ilang minuto nga lang ay nakalabas na agad tayo dito sa may San Jose. At ilang minuto nga lang din ay narating ko na nga din itong Science City of Muñoz. At dito nga muna ako mag-i-stop over sa may Fuel Star. At iihi nga lang muna ako dito habang pinagpapahinga ko yung makina ng sasakyan. At nang matapos nga akong umihi at medyo na-cool down na ang temperature ng makina ng sasakyan ay inop ko nga muna ito para magpakarga tayo ng diesel dito sa may Fuel Star. At iniabot ko na nga agad yung susi kay sir para makargaan na nga niya ng diesel itong truck natin. At habang nagpapakarga nga tayo ng diesel ay ipinalinis ko nga muna itong windshield ng sasakyan dahil nga maraming nagdikitang mga insekto. At nung matapos ng malinisan ang windshield ng sasakyan ay sakto naman natapos na din makarga ng diesel itong truck at isinarado na rin ni kuya yung tangke. At pagkatapos ay iniabot ko na nga rin sa kanya yung bayad. At dito nga sa Fuel Star kapag nagpa-diesel ka ay may makukuha ka na nga ring points. At pinirmahan ko na nga rin ito. At pagkatapos ko nga pumirma ay iniabot na nga rin ni kuya yung barya ko. At habang inaantay ko nga rin naman yung resibo at iniabot na nga rin sa akin ni ate. Pagkatapos ko nga magpa-diesel ay nagpatuloy na nga ulit ako sa biyahe. Hanggang sa makalabas nga ako dito sa bayan ng Science City of Muñoz. At hindi naman kalayuan ay narating ko na nga din itong Balok. At ilang minuto nga lang ay narating ko na nga din itong bayan ng Santo Domingo. Hanggang sa marating ko na nga din itong bayan ng Quezon. At ilang minuto nga lang din nang marating ko itong bayan ng Aliaga dito sa Nueva Ecija.
Ecija. At ilang minuto nga lang din ay narating ko na nga tong CLLEX o Central Luzon Link Expressway. At bago nga ako papasok ng expressway ay naisipan kong kumain na nga lang muna dito para mamaya ay dire-diretso na nga lang din ang biyahe ko. At dito ngayon namili na ako ng ulam at umorder na nga agad ako. At pagkakuha ko nga ng order ko ay kumain na nga agad ako. Kain tayo mga tol. At pagkatapos ko nga kumain ay nagpahinga nga lang ako konti at nagpatuloy na naman ako sa biyahe. At papasok na nga tayo dito sa may CLLEX. At ilang minuto nga lang ay nakalabas na nga tayo ng CLLEX at papasok naman na tayo ng SCTEX. At sa patuloy nga ng aking biyahe at ilang minuto nga lang ay narating ko na nga din itong papasok ng NLEX. At sa pagpapatuloy nga ng aking biyahe at ilang saglit nga lang din ay narating ko na nga din itong toll gate ng Bukawi. At ilang minuto nga lang din ay narating ko na nga din itong Balintawak. At sa patuloy ng aking biyahe ay narating ko na nga agad itong Cubao dito sa may GMA hanggang sa marating ko naman itong stoplight papasok naman ng Marcos Highway dito sa may Marikina, napapasok naman dito sa may lungsod ng Pasig. At hindi naman nagtagal ay nadaanan ko na nga din itong papasok ng Cainta hanggang sa narating ko na nga itong papasok ng Antipolo. At dire-diretso na nga lang ito at malapit-lapit na nga ako sa aking destinasyon. At alas 11 na nga ito na magtatanghali nang marating ko naman itong palengke ng Antipolo. At ilang saglit lang at ilang minuto nga lang ay narating ko na nga itong papasok ng subdivision. At saktong 11:30 nga nang magtatanghali nang makarating nga ako dito. At salamat nga sa Diyos at nakarating tayo dito ng ligtas at walang anumang aberya sa daan. At hanggang dito na nga lang at dito ko na nga lang din muna tatapusin ang mga kaganapan for today's video. Kaya salamat sa inyong panonood mga tol.